Yan, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Talagang dumadagundong po itong issue natin ngayon, ano? Tungkol po dito sa pagkakasibak kay General Nick Torre. Nako, maraming nagre-react po dito mga kabunyog, mga kababayan. Maraming nagsasabi, kumbaga sa chess, bad move. Bad move po ito, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang sinasabi ng maraming netizens. Bad move ka dito, Mr. President, Bongbong Marcos Jr. Wrong move ito dahil biglaan po ito, maraming hindi umaasa, ano? Talagang hindi inaasahan na itong pagkakasiba kay General Nick Torre, diba? Talagang lahat tayo nabigla, ano? So, ano bang nangyari, no? Ano bang nangyari, mga kabunyog, mga kababayan? I-discuss natin. Ano bang masasabi natin dito? Syempre, kahit po tayo nabigla. So, habang tayo yan, hintayin natin iba nating kabunyog. Yan, dumadami ng ating mga nanonood sa atin. Teka lang, nahanap ko dito sa isang cellphone yung live para makita ko yung comment section, no? So, yan po. So, ano nga bang nangyari dito kay General Nick Torre? Ba't bigla-bigla naman, ano? Mr. President, napakaganda. Napakaganda po. Maraming natuwa nung si General Nick Torre ay inilagay bilang PNP chief, di ba? Mula sa kanyang posisyon na hepe ng CIDG, maraming natuwa nung nilagay ni BBM si Torre sa PNP. Ano nga ba ang dahilan niyan? Dahil talagang pinakita ni Torre yung yagballs, yung lakas ng loob, yung tatag. Si Torre lang naman ang nakapag-aresto. Naka-aresto kay Kibuloy. Si Kibuloy, sabihin natin ma-impluwensya pa rin po yan na personalidad. Lalo po dyan sa Davao. At ginalugad ni Torre yang si Kibuloy. At yan ay naaresto. Hindi biro po ang pinagdaanan ni Torre dyan kasi talagang galit na galit ang mga DDS sa kanya. Pangalawa, na talagang crowning glory ni Torre, na isa sa kanyang remarkable achievement, si Torre po ang umaresto kay Rodrigo Duterte at dinala sa ICC. Sinong pulis ang gagawa niyan? Baka kung iba-ibang pulis yan, hindi po kaya hindi kaya ng dibdib. Diba? Siyempre, Duterte, ex-president yan, malapit sa mga pulis, napakalaki ng impluensya. Hindi lang po sa pulis, sa politika. Ang kaalyadong senador ni Duterte ay napakarami. Even sa congressman, governor, mayor, at yung tao. Maraming mga DDS. Pero sa kabila ng lahat ng yan, ginampanan ni General Nick Torre yung kanyang trabaho at pinatupad niya yung warrant of arrest ng ICC. At pinatupad niya yun talagang decisive. Walang pambobola sa mga Duterte, walang mga bargain, walang ganon. Pinatupad niya talagang kung hindi isang General Nick Torre ang umaresto kay Duterte, baka tumiklop na. O di ba? Kabunyog Rudy Rabe, listening ako, Kabunyog Kulex, God bless you. O di ba, Kabunyog Rudy, tumawag kayo kanina, nabigla din kayo. O maraming galit kay BBM sa nangyari na yan. Sabi ni Berting Madarang Criste Sr., kaya nga At si Torre po, politically speaking, although siya ay PNP chief, politically speaking, siyempre acceptable siya sa mga loyalists. Yung Marcos base, yung Marcos loyalist, yung political base ni Marcos, talagang acceptable si Torre. Hindi lang acceptable, talagang ina-idolize. At even po sa traditional opposition, kagaya ng yung tinatawag nating kakampings, Dilawan, Pinklawan,
si Torre ay acceptable. Ibig sabihin, tanggap si Torre kahit siya appointed ni Marcos dahil sa ginawa ni Torre kay Kibuloy at kay Duterte na inaresto niya papuntang ICC itong si Duterte. Sobrang acceptable po to the point na in-idolize si General Torre kahit po ng mga dilawan at mga kakampings at kahit ng ordinaryong Pilipino. Dahil nga bihira sa politika, bihira sa Pilipinas yung may ganung political will na ipatupad kung anong tama eh. Kaya tayo pag nakakabalita tayo, halimbawa yung congressman na pinaaresto niya yung sumusuhol sa kanya ng 360 million sa flood control project, natutuwa ang mga Pilipino, talagang breaking news sa atin yun. Kasi hindi tayo sanay ng mga opisyal ng gobyerno na ginagawa yung tama. Kumbaga yung political will, yung paninindigan sa prinsipyo, bihira yan eh. At yan yung nakita ng tao kay General Nick Torre. Di ba? Am I right or am I wrong? Di ba? Kaya ano yan? Ang pagkaka-appoint ni General Nick Torre bilang PNP chief ay isa sa pinakamagandang appointment na ginawa ni BBM. Di ba? O tama ka Sir Kulex, maling-mali ang desisyon ni PBBM. Baka pinaniwalaan ni PBBM ang mga inggitero. Yan. Di ba, Kabunyog Dali. Diyan na tayo pupunta. Napakabango ni General Nick Torre sa tao eh. Di ba? O Manuel Toribio, mahirap matino sa gobyerno. Di ba? O dami talaga nagre-react, no? Kahit tayo napareact tayo. Ako nga nung una, baka iniisip ko, baka i-appoint sa ibang pwesto. Tignan natin. Baka i-appoint daw DPWH. Pero parang malabo yun, ano? Sabi, baka i-appoint sa ibang posisyon, isang investigative position, di ba? Pero hindi eh. PNP chief na yan, yan ang pinakamaganda para kay Torre. Lalo pat, inaabangan natin yung paglalabas ng warrant of arrest ng ICC. Di ba? O, pag-usapan natin yan. Yung power play, yung naging bakbakan po nila ni DILG Secretary John Vic Remulla na isang politiko. Yun ang mahirap. Yan. Pag-usapan natin yan. Ano? Na-power play ba si General Nick Torre? Ako po, ang aking humble opinion, opo. Nagkaroon ng kiskisan ng kapangyarihan. At mukhang nanaig. Mukha pong nanaig itong grupo ni John Vic Remulla na isang malaking politiko sa Cavite. Ito'y kapatid ni Boyingying Remulla. Si John Vic kasi, bago naging DILG Secretary, gobernador po yan ng Cavite. At syempre, ang Cavite, malaking boat-rich province po yan. Ano? Diba? So, Owen Santos, inggit si John Vic kay Torre. Yan ang totoo. Okay tayo? Mainit kayo agad, ha? Pwede. Alam nyo, talagang hindi maiwasan yan. Ano? Ang mga tao mag-isip ng ganyan. And ako, Owen Santos, pares tayo ng iniisip, no? Yung iniisip ko, baka iniisip nyo na rin. Marami nagsasabi, naiinggit yata si John Vic Remulla kay Torre. O kaya may mga bata si John Vic Remulla na gusto niyang ilagay sa PNP. Ano bang ugat niya? Meron kasing ano yan eh, nangyari bago yan, di ba? Pag-usapan natin, no? O kami mga nakikinig, nakikipagbardagulan sa mga dutae. Nagulat, bakit? Pero tignan mo din, usap-usap, bakit siya relieve? O, hindi kami galit kay PBBM. Masyado ka naman, sabi ni Waray Vlog. Masyado ba ako Waray Vlog? Hindi lang naman ako yun Waray Vlog, eh, no? Kahit kayo nagulat kayo, mas lalo naman kami, di ba? Waray Vlog. Hindi ako galit kay Marcos. Ano lang ako? Ano ba yung hindi naman galit? Pero parang hindi ako believe. Waray Vlog, pasensya ka na. Hindi ako believe sa desisyon ni BBM na yan. Siguro kahit kayo, hindi naman kayo believe eh. Dahil kung may tinik sa lalamunan ng mga Duterte, si Torre yun. Isipin nyo mamaya na natin pag-usapan si John Vic. Si Torre muna, Torre. Parang chess, Torre. Kumbaga, sinacrifice ni PBBM yung Torre niya eh. Anong kapalit niyang sacrifice na yan? Ngayon, di ba, sa sobrang galit ng mga Duterte,
kay Torre. Hanggang sa ano nga, minumura na si Torre. Hinamon na nga ng ano bubugbugin siya ni Baste. At talagang si Torre, pinakita niya, hindi nyo ako pwedeng ibuli. Di ba? Si Torre talaga yung nag-i-stand up na talagang sa isip, sa salita, sa gawa. Hindi nagpapabuli sa mga Duterte. Kaya pinahiya niya si Baste. Kumbaga, inano niya, sinampal niya ng katotohanan si Baste Paano po nangyari yon? Hinamon siya, nabubugbugin siya. Di nag-set si Torre ng charity boxing match. Gusto mo palang makipagsuntukan. Di ba? Pero hindi dumating si Baste. Kaya napahiya itong Baste Duterte na to na binansagan ng pambansang supot. Di ba? Walang nakagawa niyan di ba, Waray Vlog, ano? Walang siguro naman nag-a-agree tayo. Kayo, galit din kayo kay Duterte. Di ba? Walang nakagawa niyan. Si Torre lang yan. Marami dyan, mga general, mga padaplis-daplis lang. Hindi talaga binabangga ang mga Duterte kahit napakawalang ya, di ba? Pero si Torre talagang basag kung basag di ba? So sa totoo lang, nakikita ng tao kay Torre yung integridad. Yung paninindigan sa prinsipyo kung anong tama. At siya rin, hindi siya pwedeng bastusin. Kasi sanay nga itong mga Duterte na nambubuli, nambabastos. Di ba? Kagaya na lang. Anong sinasabi nila kay Marcos, di ba? Bangag, bangag, bangag. Di ba? Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Binabastos nila Roque. Di ba? Walang takot itong mga ito. Si Sara Duterte, ang asta ni Duterte, bastos di ba? Hindi lang bastos, binantaan pang papatayin si Marcos, papatayin yung First Lady, papatayin si Martin Romualdez. Tayo hayaan mo na yung politika ni Romualdez o nila Sara. Di ba? Pero sinasabi natin dito, malala sobrang sagad yung ginagawa ng mga Duterte. To the point na talagang lantaran, gusto nilang pabagsakin ang administrasyon ni Marcos. Di ba? Pero si Torre yung naninindigan. Totoo, ibig sabihin, bastusin nyo ako ng harapan, babastusin ko kayo ng harapan. Hahamunin nyo ako, kakasahan ko kayo, ikaw Baste, di ba? Pumunta ka dito, magboxing tayo, supot naman pala. Si Torre lang pong nakagawa niyan. Kaya nga sila Bato, sila Bongo, nung inaaresto po si Duterte, nasan si Bato, nagtatago. Kasi alam nila, hindi nila kaya si Torre. At hanggang ngayon, sa isip nila Bongo, nila Bato, pag si Torre ang nakaabot ng kanilang warrant of arrest, 100%, aarestuhin sila ni General Nick Torre. Kaya kung may pinaka-asset, isa sa sabihin natin, diamante, kumikinang na diamante at katanggap-tanggap at talagang asset ng Marcos administration, isa si General Torre sa kumikinang na diamante ng kanyang gabinete, ng kanyang administrasyon. Bakit yun ang tatanggalin mo? Di ba? Salamat Sir Julian Robin, Sir Rod ng California. Nanonood, 500 stars. Salamat Sir Rod ng California. Shout out sa iyong anak na si Julian Robin. Sana makapagkape ulit tayo, Sir Julian Robin. Sir Rod ng California. Si General Torre ang dahilan kung bakit mayroon pang kaunting popularity si BBM. Sabi ni George Albir. Yes! Exactly. Dahil alam nyo, hindi naman bulag ang tao. Nakikita ng tao yung kawalangyaan ng mga Duterte. Hindi naman natutungkol sa politika yung survival ng ating bansa. Kaya nga, kahit ang mga dilawan, ang mga kakampings, sumusuporta sa administrasyon ni Marcos kasi kahit papano, yung administrasyon ni Marcos, nilalabanan niya yung kawalangyaan ng mga Duterte. Okay yon, pinakulong si Duterte sa ICC. Check yon. General Torre yun di ba? Si Sara ngayon, nililitis. Impeachment, dapat i-push yan ng Marcos administration. So, sa mga ganung issue, sumusuporta even ang kakampings, ang dilawan sa administrasyon ni Marcos. At isa sa mga kumikinang na talagang hinahangaan ng mga loyalista, ng mga oposisyon, ng kakampings, ng dilawan, si General Nick Torre. Alam natin yan. Alam natin yan. To the point na nag-iisip nga, sayang, sana tumakbong senador si General Nick Torre o maging vice president.
To the point na meron pa, Torre for president, di ba? May mga ganun eh. Vice president si Torre o magsenador kasi magaling, maprinsipyo, di ba? Parang Vico Soto, di ba? May mga ganung ano eh. Na naghahanap ang tao ng prinsipyo, yung tatayo sa tama. O, puro ka komento, wala namang kwenta mga komento mo kasi bayaran ka, sabi ni Alvin Mula. Bayaran. Anong bayaran? Ang nagbabayad sa amin si Meta, di ba? Pag kumikita yung aming vlog, ha? Alvin Mula. DDS siguro tong si Alvin Mula, ha? Alvin Muta. Mula ba? Muta. Anyway, nahiya akong umiti kasi bungi pa yung ipin ko. Hindi ko pa napalagyan ng ano. Anyway, hayaan mo na. Alvin Muta, hayaan mo na yun. Mag-comment ka na lang dyan, ha? Hindi ako bayaran. O, Jose Bautista, malamang kung bakit tinanggal o mas maganda naman ang ibinibigay na pwesto niya. Yun nga ang inaabangan natin. Ayoko naman mag-judge, no? Siyempre, tignan natin, may ibibigay bang pwesto na mas okay? Pero para sa akin, okay na yung PNP chief, di ba? Primitivo Becamon, o kaya pala sinibak agad si General Torre dahil parating ang warrant of arrest ni Bato at Bongo. Ayun na nga. Alam natin, di ba, Primitivo Becamon, na talaga mga Duterte, wawasakin ang administrasyon ni Marcos. Ayan na yung ano nila eh. Nakita nyo naman, nakikipagbardagulan si Claire Castro sa mga DDS, kay Roque, sa lahat ng mga vlogger nila, kay Sara Duterte mismo, nakikipagbardagulan si Claire Castro. Sa law enforcement side, ganun din si Torre, nakikipagbardagulan eh. Diba? Kaya, bakit si Torre? Diba? Sa lahat naman talaga, BBM, PBBM, bakit si Torre? Kumbaga yung pinakatapat at maaasahan mong kawal, sabi mong kawal, o sundalo, o tauhan mo, bakit yun ang tinanggal mo? Diba? Diba, Sir Julian Robin, Sir Rad? Sino ba si John Vic? Pogo Prince yan. He probably still part of the Dutae Communist Chinese Criminal Enterprise. So what happens if Interpol arrives? Nartates. Teka lang, basahin ko yung Nartat, sabi niya Muna na Yun nga, Sir Julian, pasensya na, hindi ko nabasa ng buo yung comment mo. O sige, pag-usapan na natin si John Mick Rimulya, ha? Pag-usapan natin. Pero sabi ni Antonio Orale, dami kasing comment no? Basahin ko muna yung comment ng mga nanonood. Ito opinion ko lang to. Kaya siguro si General Torre pinalitan muna nga para PNP chief, baka may warrant of arrest na yung ICC. Kila Bato at iba pa kasi hindi na siya ang huhuli. Mag-uutos na lang siya. Yun. Gusto ni PBBM na siya talaga ang umakto, humuli kasi pagkakatiwalaan mo talaga, ang iba tapang talaga niya, pinatutupad talaga niya ang batas. Walang sinasanto kahit sino pa mang makapangyarihan. Yan ay opinion ko lamang. Sabi ni Antonio Orale. Pero kung si Torre ang aaresto nga kila Bato at Bongo, kung nandiyan na nga ang warrant of arrest ng ICC, bakit tinanggal as PNP chief? The more na dapat magstay si Torre, di ba? Tuwan-tuwa mga DDS, sabi ni Abilino Junela Gaupo Jr. Cristeta Dantes Gonzales, hello po, watching from Bataan. Sabi ni Jun Ablen, walang kwenta, desisyon ni PBBM, kaya sinisiraan siya. Ayun na sabi mo, walang kwenta. Hindi ka rin talaga sang-ayon, di ba, Jun Ablen? Pares tayo. So ganito, pasok si John Vic Rimulya sa eksena. Si John Vic Rimulya po ang DILG Secretary, Department of Interior and Local Government. At syempre sa batas, ang Philippine National Police ay civilian in nature yan. Civil po yan Civil agency ang PNP, hindi yan military. So ang PNP ay nasa ilalim ng DILG. So maliwanag yon. At ang civilian agency na direktang namamahala at nagre-regulate sa Philippine National Police
ay itong National Police Commission o NAPOLCOM. Under po yan ng DILG at yung NAPOLCOM ay pinamumunuan din ng DILG Secretary na si John Vic Remulla. So maliwanag naman yon. Ngayon, itong nakaraang linggo po, nagkaroon ng reshuffle ng mga posisyon sa PNP, sa utos po ni General Torre. May mga general siyang inilipat ng pwesto. Halimbawa, si General Nartates, Melencio Nartates, na Deputy for Administration ng PNP, second highest position sa PNP. Yung Deputy Chief for Administration. Inilipat po si Nartates sa Mindanao, sa West Command. Pinalitan ni Banak yon, ni General Banak. I think magkakabats naman to sa PMA, no? So, si Nartates na second in command, inilipat na Mindanao. Pinalitan ni Banak. Yan po sa utos ni PNP Chief Torre. Yang reshuffling na yan na ginawa ni Torre, pinawalang bisa po yan ni John Vic Remulla bilang hepe ng NAPOLCOM at DILG. Doon na po nagkatalo ngayon. Nagkaroon ng kiskisan. Ibinalik ni Remulla si Nartates sa dati niyang posisyon. Kumbaga, hindi kinilala yung assignment na ginawa ni General Torre. So, nagkakakiskisan ngayon si Torre at si DILG Secretary John Vic Remulla. At syempre, dahil mas mataas ang posisyon ni John Vic Remulla, nang ibabaw si Remulla. At ito lamang araw na to, nabalitaan natin, tinanggal na si Torre bilang PNP chief. At ang pinaka-revealing dito, sino ang pumalit kay Torre? Si General Melencio Nartates. Diba? Sino si General Nartates ngayon? Diba? Sa yung Deputy Chief for Administration na nilagay ni Torre sa Mindanao, na ibinalik ni John Vic Remulla, na ngayon ay pinremote ng PNP chief. See? So therefore, may power play. May power play. Alam nyo, si Remulla, politiko yan. Mas nakikita ko si John Vic Remulla, ang mga Remulla, na politiko. Siyempre, si Marcos, politiko rin yan. Meron silang mga political consideration sa 2028. At bilang isang malaking alyado or kakampi ng Marcos administration sa politika, yung mga Remulla ng Cavite, mukhang mas nangibabaw, mas pinakinggan ni BBM si Remulla kaysa dito kay Torre. Na at siya puwera si Torre, nasunod yung gusto ni John Vic Remulla. Kahit pagbali-baligta rin, politika ang dahilan. Power play. Ako, yung po yung paniniwala ko. Ang mahirap dito, mukhang bad move talaga si Marcos dito kasi napakabango. Napakabango ni Torre sa sambayan ng Pilipino. Bukod siya napakabango, politically viable siya sa 2028. Hindi lamang sa 2028, kundi yung sitwasyon ngayon kung saan ay talagang binibira siya at sinisira siya, winawasak siya ng mga Duterte. Pero nandyan yung isang General Torre na PNP chief na sigurado tayong magpoprotekta sa administrasyon ni Duterte. Yung loyalty, yung tapang na patunayan na. Si Nartates, ewan, hindi natin alam yan. Sino si General Nartates? Tignan natin, hindi naman natin pwedeng to be fair po kaya General Nartates, hindi pa naman nasusubok. Kung talagang ibabardagul niya rin, babanggain niya rin ang mga Duterte. Hamon yan ngayon kay General Nartates. Pero anong background ni General Nartates? Ako, nagbabasa ko ng mga research sa Reddit, nagbabasa ko. May mga sinasabi, si Nartates ay, tao ni Amy Marcos. Sabi-sabi, si Nartates daw ang nagbibigay ng leak kay Amy Marcos tungkol sa mga kung ano-anong impormasyon sa loob ng PNP. Tao daw, di umano, malapit si Nartates kay Amy Marcos na si Amy Marcos ay certified DDS. Napaka-ironic. Kasi ito pong si General Melencio Nartates ay naging provincial commander ng Ilocos Norte noong 2016.
At kasalukuyan nung panahon na yan, si Amy Marcos ang governor. So, yun yung mga koneksyon, ano? Pero yan po yung mga opinion. Ha? O yan yung opinion. So, malaki ang hamon kay General Nartates na yung legacy ni Torre, yung Torre brand, yung action man, yung prinsipyo ni Torre, yung matigas na si Torre, yan ay tapatan o kung di man ay higitan pa ni Nartates. Kasi kung hindi niya yan tatapatan o may higitan, mapapahiya talaga si Marcos dito. Mapapahiya si BBM. Di ba? Kasi mahirap mong gawin. Yan ang hamon kay Nartates. Kaya mong gawin yung ginawa ni Torre. Kung hindi, ikaw na mismo, wag mong tanggapin yan. Di ba? Kung may bring Duterte home, bring Torre back. May panawagan na bring Torre back. Kumbaga, ibalik si Torre. Wag mong ipakain yan kumbaga sa chess. Wag mong ipakain yung Torre mo, BBM Sino bang marunong mag-chess diyan? Napakahusay nung Torre mo, matatag. Bakit sinasakripisyo mo yan? Alang-alang kay Remulla. Ano ba ang magagawa ni Remulla? Mabibigyan ka ng boto sa Cavite, pero yung nasasakripisyo sa BBM administration, yung kabuuan ng kanyang administrasyon. Diba? Yung kabuuan ng administrasyon ni BBM, kung ang pakikinggan lang niya ay si John Vic Remulla. Sino ba si Remulla? Okay, si Boying, iba si Boying. DOJ, medyo magandang performance ni Boying, di ba? Pero John Vic Remulla, who you? Ano na bang reform? Wala kang hindi mo naman talaga binabanatan ng todo-todo sila Sara Hindi mo nga madisiplina si Baste. Di ba? Hindi naman talaga nambabraso si John Vic Kaya ang tanong diyan ng marami, ako nababasa ko. Ang tanong kay John Vic, mukhang amoy DDS ka rin Didilis ka rin ba? Kahit nasa Marcos administration ka, mukhang sumisimpleng didilis. John Vic Remulla, insecure ka ba kay General Torre? Kasi kung ikaw lang Remulla, John Vic, hindi ka magiging senador. Maniwala ka, hindi ka magiging senador. Si Torre, sigurado magiging senador yan o baka vice president pa. Kasi may pinatunayan. Ikaw, John Vic Remulla, hanggang dyan ka na lang sa Cavite. Kung gusto nyo pa na si Boying maging ombudsman, ewan ko. Kung sang-ayon si Boying Ying dito sa ginawa ng kapatid niya, ewan ko. Hindi natin alam ang internal nila. Pero who you, John Vic Remulla, kumpara ka kay General Nick Torre. Wala ka pang napatunayan, John Vic Ang napatunayan mo lang, politiko ka. Kaya who you, di ba? Tayo naman kung mali. Kaya nga, kahit maraming loyalist talaga, kahit mga Marcos loyalist, talagang hindi sila sang-ayon sa ginawa ni BBM. Tayo naman, hindi naman tayo loyalista sa bunyog Hindi, tayo sa bunyog, kung ano yung tingin nating tama, doon tayo. Wala tayong paki sa mga politiko. Hindi tayo Marcos loyalist, hindi Duterte, hindi Aquino, hindi Robredo. Wala ang bunyog pagmamahal sa bayan, kung anong tama. At sa punto na to, sinasabi natin diretso, bad move. Bad move ka, BBM. Wrong move. Kung baga sa coach, kung ang coach mo ay si John Vic, bakit ka nakinig dyan? Dapat yan palitan, sabi ni Edo Sasa. Ever since John Vic is BBF ng Dotae Clan, kaya nga, di ba, Sir Julian Robin, may mga sabit pa sa Pogo yan, di ba? Kaya minsan, ang kailangan din, kung naghahanap si BBM ng legacy, total, after 2028, hindi na siya pwedeng tumakbo. Narating na ni BBM yung rurok ng tagumpay sa politika Kasi naging presidente ka na Ano pa bang hahangarin mo? Presidente ka na. So, ano na siya? Legacy na lang dapat ang hinahabol ni BBM. So, bakit mo pa iisipin yung politika na yan? Gawin mo na lang yung tama. Pero dito, sa pagsibak mo kay Torre, mukhang hindi talaga to tama. Yung legacy mo, sayang. Sayang. Sayang sinta. Para mapapakanta tayo ng Pasko na sinta ko, Sayang sinta ang sinumpaan. Ang pagtitingin ng tunay.
Nais mo bang kalimutang ganap ang ating suyuan at galak? Di ba nais mo bang kalimutan na lang ng ganap? BBM ang mga ginawa ni Torre. Di ba? Mag-isip ka, at yung dokumento na nag-a-announce mula kay Lucas Bersamin, kay Executive Secretary Lucas Bersamin, na si Torre ay sinibak na, walang nakalagay dun sa letter. Walang nakalagay sa letter kung anong dahilan kung ba't sinibak si Torre. Dapat lagyan nyo ng dahilan. Sibakin mo yung tao kung meron siyang nagawang mali. Di ba ganun dapat eh? Kung may nagawang mali si Torre, di sibakin nyo. Bawa, nahuli nyo, nangungurakot. Or nagpoprotekta ng mga kriminal. Sibakin nyo na. Sasang-ayon ng bunyog dyan. Kahit sino pa yung kung gumawa ng kawalangyaan, di ba? Doon sa letter ni Bersamin, ni ES Bersamin, wala namang nakalagay na dahilan kung bakit nyo sinibak si Torre. Siyempre gustong malaman ng tao. Bakit nga ba? Tell me. Di ba? Parang yung nag-viral na babae, di ba? Di ba? Mr. President, tell me. Tell us, bakit nga ba? Wag kami, di ba? Wag mo kaming bulahin. John Vic Remulla, tell me. Tell us, bakit nga ba? Di ba? May ginawa bang kalokohan, katarantaduhan, pagkakamali, katiwalian si General Torre para alisin nyo? Nawala ba ang tiwala mo kay General Nick Torre, BBM? Kasi, kung meron kang dapat pagkatiwalaan ngayon, Marcos, si Torre yun. Di ba kahit kayo mga loyalista? Sa tingin nyo, kung meron dapat pagkatiwalaan si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa mga panahong ito na siya'y winawasak, nililigwak, winawasak, sinisiraan ng mga Duterte at ng mga kampo ng mga kadiliman. Sino ang dapat pagkatiwalaan ni Marcos sa mga panahong ito? Si Torre yun. Ang mga kagaya ni General Nick Torre, ang dapat na kinakapitan mo, BBM, hindi si Remulla, na anytime ay pwede kang traidorin. Alam nyo ba yung ginawa ni John Vic Remulla kay Binay? Pag-usapan natin yan, kalkalin na natin. Di ba? Yang si John Vic Remulla, Binay yan nung eleksyon. Pero mga ilang buwan o ilang linggo bago yung eleksyon, biglang nag-Duterte yan eh. Nag-Duterte yan. Bumalimbing, iniwanan sa ere si Binay. Ganyan ang record ni John Vic Remulla. I don't know with Boeing. At least si John Vic pinag-uusapan dito. Di ba iniwanan yan bigla-bigla si Binay? Binay yan eh. Una yan eh. Una, yun ang partido ni Binay eh. Pero nung nakitang malakas na si Digonggong, abay nagdigong-digong na yan. Iniwanan na si Binay. Marcos, politiko yan. Si John Vic Remulla ay politiko, may ambisyon yan. Si Torre, reformer ito. Hindi naman to politiko eh. Ito yung isang pulis. Pulis na gumaganap ng kanyang tungkulin. Diba? Kaya, ulitin natin, kung may dapat pagkatiwalaan si Marcos sa panahong ito, si Torre yun. Dahil si Torre ay, isipin mo yung banggain mo mga Duterte, isipin mo kung paano niya inaresto si Duterte, naka-video yan. Isipin nyo kung gaano kalaki ang yagballs ni Torre para gawin yan. At alam natin, ito sa totoo lang, pag wala na sa posisyon si Marcos Jr., at sa 2028, sa kamalas-malasan na ayaw nating mangyari sa bansang Pilipinas, sa kamalas-malasan ay si Sara Duterte ang nanalo. Anong tingin yung gagawin ni Sara kay Torre? Si Torre ang una nilang gagantihan. Baka ipapatay pa yan. Siyempre, sukdulan ang galit ng mga Duterte, siyempre kay Marcos. Pangalawa kay Torre. Si Torre ang bumitbit sa tatay nila sa kulungan sa ICC. Tandaan nyo yan. Tandaan mo yan, Marcos. Sukdulan ang galit sa iyo ng mga Duterte. Dahil ipinakulong mo ang tatay nila. Ang Panginoon at Diyos ng mga didilis, Tandaan mo yan, Ang didilis, mga kulto na yan. Wala na yan tinatanggap na tama. Kaya kahit anong gawin mo, Marcos,
Ha? Gagantihan ka ni Sara Duterte. Tandaan mo yan. Hindi nila mapapalampas ang nangyari sa tatay nila na pinakulong mo sa ICC. At si Torre ang naging kasangkapan mo para si Duterte makulong. Tama yun. Tama naman yung ginawa mo, BBM. Tama yun. Pero dahil sa paggawa ni Duterte, ni Torre ng tama, ng prinsipyo, na pinanindigan niya yung tama, si Torre ay isa sa mga talagang gagantihan ng mga Duterte. Lalo na kung si Sara ay makabalik sa kapangyarihan sa 2028 ang mga Duterte. Di ba? Kaya napakalaking masasabi din natin na masakit man ito sa mga loyalista, parang wala ka namang utang na loob, Marcos. Pagkatapos sa kamprotektahan, yung tao ay ano mo, di ba? Parang sa atin, hindi naman more than utang na loob yung paggawa ng tama eh. Doon tayo. Pero dapat, si Marcos, may utang na loob siya in the sense na ginawa ni Torre yung tama. Hindi yung utang na loob na kasangkapan ng kamalian. Eh kung kamalian naman, bakit utang na loob? Yung tama. O di ba, Sir Julian Robin? Sir Rad, salamat uli sa 500 stars. Naka 1,000 stars na si Sir Rad. Salamat po. Malaking tulong yung mga stars na yan, ha? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ano ngayon, kung kayo si General Nick Torre, anong pakaramdam nyo ngayon? Parang kay General Nick Torre, trabaho lang to. Ang ganda nung kanya mga ginagawa din. Di ba, alam ko, hindi masusuhulan si Torre. Hindi masusuhulan. At itong tao na to, hindi to natatakot. Walang takot si Torre kung sa tingin natin, prinsipyo ang pinag-uusapan. O Queen Desa, o ako. Ano yung ako, di ba? Queen Desa. Kap Badong Vargas, bakit kaya? Sabi ni Julian Robin, John Vic is a bona fide, dotae. There's more to the early envy and insecurity of John Vic. Weak talaga si Junior. Kita mo na. Talagang nasasabihan ka ng weak ngayon na BBM. Masisisi mo ba ngayon ang mga netizen? Even mga loyalista at mga kritiko mo ngayon, masisisi mo ba? Kung tinatawag ka ngayong weak ka, mahina ka. Ayaw ko na kay Marcos, sabi ni Queen Desa. Kita mo na yan. O, PBBM, wag mo alisin si General Torre. Mabait siya at magaling na tulad mo, sabi ni Mina Obligar Isita. Kaya ito, kahit po ang mga loyalista na siyak dito. Marcos, mag-isip-isip ka. Kung naewan ko, ang posisyon nila Bersamin dyan, nila Remulla, makinig ka sa yung makinig ka sa yung base, sa political base mo. Pagdating ng oras, gagantihan ka ng mga Duterte. At hindi lang naman tungkol sa personal nyo yan. Isipin natin yung bayan, hindi yung personal lang. Ano lang yan, yung personal mo, huli na yan eh. Ang unahin yung sitwasyon ng bayan. Gusto mo bang makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan? Gusto nyo bang si Bato at sila Bongo ay walang pananagutan sa kanilang mga kaso sa ICC, di ba? Sinong aaresto kay Bongo at Bato kung lalabas ang warrant of arrest? Kaya ba yan ni General Nartates? Kaya mo bang maging tapatan man lang ang kalidad, ang tapang, ang prinsipyo ng isang General Nick Torre? General Melesio Nartates, ang sinasabing susunod na PNP chief. John Vic Remulla? Kaya mo bang banggain ng dire-diretso mga Duterte, John Vic Remulla? O baka pag wala na si Marcos sa pwesto, babalik ka na bilang didilis. Nangangamoy didilis itong si Remulla. Mahirap yan pagkatiwalaan kung si Binay nga, tinrider niyan. Ikaw pa kaya, Marcos? Sa totoo lang. Sa totoo lang po. Hindi ko alam tungkol kay Boying Remulla. Mukhang magkaiba naman sila. Pero syempre, magkapatid yan. Kaya pati si Boying dito, sumasabit ngayon. Medyo maganda na rin sana ang performance ni Boying Remulla nitong mga nakaraan. Pero madadamay si Boying dyan. Di ba? Parang ayawan na yan. Di ba? Pag inalis niyo si Torre dyan, masisira talaga si BBM dito. Gusto ko nang maniwala na weak si PBBM, Cecilia Manson. Kaya nga eh. Gagawin bang, kaya lang sabi, baka gawin daw ombudsman si Torre. Ang problema, hindi naman abogado si Torre.
Sabi, gagawing DPWH secretary. Hindi naman niya linya yan eh. So, saan nyo pwedeng i-assign si Torre? Sayang. Ang pinakamaganda talaga, siya ang PNP chief. Hanggang siya magretiro. O kaya naman, pinakamaganda niyan, palitan ni Torre, si Remulla. Yun ang pinakamaganda. Parang na-promote pa, di ba? Alisin na si Remulla, si John Vic Remulla, si Torre ang ipalit na DILG secretary. Kaya lang, mukhang malabo sa sabaw ng pusit yan. Ewan ko. Hindi naman tayo insider sa kanila. Di ba? Ano ba sa tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Di ba? Belinda Lazaro, kakalungkot talaga. General Torre is doing a good job. Bobo naman yan si Marcos, sabi ni Rosemary. Ayan, mga comment niyan, binabasa ko lang yan. Ha? Wrong move si BBM o Rene Bautista. Lahat talaga nagsasabi. At yun nga, nagsasaya ngayon, nagpa-party-party ngayon ng mga DDC, mga DD list. Tuntua sila kasi public enemy number 1 nila si Torre. Di ba? Talagang si Torre yung isa sa mga tinik sa kanilang ngalangala at sa kanilang mga bituka, mga halang na bituka. Tinik talaga si Torre. Ngayon, nagpa-party-party ang mga DD-list ngayon. Di ba? O, John Vic Remulla, DDS yan, sabi ni Sandor Abad. O, di ba? Isipin nyo, Rosalie Lacson, sa tingin ko, mas mapagkakatiwalaan si Torre kesa kay John Vic. O, tindi ng mga comment nyo. Skydance Bentenilla, baka ililihis na naman sa flood control kaya gumawa ng other issue. Hindi pwedeng ilihis sa flood control kasi ang flood control, talagang pag-uusapan yan. Hindi matatakpan ng issue na yan. Ha? At tayo sa Bunyog, gusto din natin, gusto ng Bunyog, makulong ang mga dapat makulong dyan sa flood control na yan. Mapa Marcos yan, supporter ni Marcos o Duterte yan o kung sinong Poncio Pilato yan. Pero hindi lang contractor at DPWH ang dapat makulong. More than pa sa mga opisyal ng DPWH at mga contractor, ang dapat makulong sa flood control ay mga politiko, congressman, senador, gobernador, yung mga nagpapanukala, nagsisingit ng budget para maibigay sa contractor yan. Yung mga politiko, mga congressman, senador. Kahit sino pa yung mga ano na yan, mga ano na yan, ano? Mga tambalos-los o mga hudas na yan, kung sino man yan. Lahat sila. Kaya hindi pwedeng sabihin sa atin ng mga DDS, kampi kay Romualdez, kampi kay Gaito. Wala tayong kinakampihan. Ang mga hudas magnanakaw dapat makulong. Kahit pasaldi ko yan, Romualdez yan, wala kaming pakialam. Basta magnanakaw, tiwali, ikulong yan. Imbestigahan yan. Ang problema, si Marcoleta, kaya niya bang imbestigahan si Bongo? Yung kapatid ni Bongo, tatay ni Bongo. Yan ang problema sa mga DDS. So anyway, ibang issue yung flood control. Dito tayo kay Torre. Tinasabi ko lang po. Di ba? Ganun ang ating posisyon mga kabunyog. Wala tayong sinisino. Basta mali, mali. DDS yata si Marcos. Sabi ni Juanito Nitz Esparagosa, no? DDS si Marcos. Tatawa naman ako doon, Juanito, no? Very efficient as PNP chief si Torres, sabi ni Cecilia Manson. Di ba? Baka sa NBI, sabi ni John Sanchez. NBI, para naman kasing ano no? PNP chief ka na, tapos NBI pa, di ba? Hindi Hindi ko makita yung connect. Anyway, tignan natin, pero pwede. Baka pag-isipan ni Marcos itong backlash. Siyempre, titignan nila yung political opinion, yung public opinion, lalo ng kanyang political base, kailangan makinig ni Marcos sa kanyang political base. Sa public opinion, makikita nila, naku, mukhang may mag-advise, may magpayo kay BBM na bossing. Mr. President, mali yung ginawa mo. Diba dapat may mag-advise dito kay Marcos na mali ang ginawa niya. Wrong move ka dyan, boss. So, itama natin. Pwede pa naman itama yan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya ang pinakamagandang pagtatama dyan, ito sa akin sa akin po ito. Alisin mo si John Vic Remulla bilang DILG secretary. Ipalit mo si Torre, yan, mas lalong babango si Marcos. Yun naman pala, tanggalin mo si John Vic Remulla diyan, ipalit mo na lang si Torre, di ba? Yan ang pinakamaganda, di ba? Sana ganon, di ba? Sunugin lahat ng korap sa gobyerno, sabi ni Rudy Rabe, di ba? Si Rudy Rabe. Anong masasabi niyo diyan?
Di ba? Ang ganda ng ating usapan dito. Ano? Teka, nabasa ko na pala yung iba. Felix Vega Etchepare. Sayang si General Torre. Bakit siya inalis sa pwesto? Magpaliwanag kayo sa bayan. Yan ang sabi ni Felix Vega Etchepare. Kaya nga, dapat may magpayo, may mag-advise kay BBM na mali ang ginawa niya. Sigurado naman tayo, nakakarating na sa Malacanang yung reaksyon ng ng mga netizens, ng yung public opinion. Sigurado tayo, nakakarating na yan sa Malacanang. Dominador Belano, binibigyan ng aliw ang mga DDS ngayon. Magdidiwang ngayon ang mga nangingilag kay General Torre. DDS, sabungeros, killers, ang mga scammers ng flood control at insertion team ng Congress. Dominador Belano, di ba? Yun nga. Toto RMS, gandang tanghali po. Salamat, Toto RMS. Yan, nanonood si Arnel Osea, dapat si John Vic Remulla ang alisin. Si General Torre ang ipalit. Eksakto, Arnel Osea, no? Dapat ang sinibak ay si Bunuan. Nga naman, Cecilia Manson. Ba't si Bunuan ang hindi sinibak? Bakit si Torre na gumagawa ng maayos, yun ang sinibak, di ba? Bakit nga ba hindi si Manuel Bunuan ang sinibak na kitang-kita naman ng kapabayaan, kapalpakan, pangungurakot. Sabihin na natin yung tatlo na yan. Kapabayaan, kapalpakan, pangungurakot ng DPWH. Department of Pera. Department of Pera, walang habas. DPWH. Department of Pera, walang habas sa pangungurakot. DPWH. Dapat si Manuel Bunuan nga naman ang sinibak. Hindi yung isang tao na nagtatrabaho ng maayos. Tama ka dyan na Mama Cecilia Manson, di ba? Johnny Yamat, mahina talaga si BBM. Biro mo, naisahan sa budget. Ngayon naman, wrong move na naman si Remulla. Si Remulla sana ang sinibak. Sabi ni Johnny Yamat. Sabi ni Ales Saktiliona, Hais, abangan nyo. Huwag mag-conclude kung ano-ano. Huwag daw tayo mag-conclude, sabi ni Ales. Sige, aabangan natin ang susunod na kabanata. Pero syempre, hindi maiwasan, mag-react ang mga netizen. Di ba? Ales Saktiliona, di ba? Swap si John Vic at Torre, di ba? Sabi ni Beth Esteban, di ba? Ganda naman ang mga comment nyo, Lahat naman tayo agree na talagang dapat si Torre ang PNP chief. Bad move ka talaga dito, Mr. President. Bad move. Sana makarating sa Malacanang yan, Sayang talaga si General Torre, sir, sabi ni Beth Esteban. Kaya nga kayo, magpo-post kayo, i-share nyo itong ating vlog, Makakarating yan sa Malacanang. Yung reaction ng mga netizens, di ba? Makakarating yan kay Marcos. Junior King, marami talagang nagulat. Bakit ngayon yung dapat tanggalin, di tinatanggal. Yung matino, yung finalist. Laki pagkakamali naman yun ni BBM, sabi ni Junior King. Yan Manuel Toribio, parang galaw ni Sara yan. Sabi ni Manuel Toribio. Yan, Ramiro Cruz, nanonood sa atin. Joshua Hamad. Joshua Hamad, kung ikaw yung pinakawalang kwentang vlogger, puro Duterte lumalabas sa bunganga mo. Ako ba ang pinakawalang kwentang vlogger? Di lumayas ka sa vlog ko, di ba? Yung sa tingin mong may kwenta, di doon ka. Doon ka sa mga fake news na mga vlogger. Bakit ka nanonood, di ba? Talaga tong si Joshua Hamad, Wala daw kwenta. Nadali ng sip-sip si General Torre. Dolan Serrana, araw-arawin mo, Sir Kulex, vlog mo tungkol kay Torre. Sayang siya lang kayang humarap sa kampo ni Dutai. Sige, araw-arawin natin. Dolan Serrana. At araw-arawin nyo rin i-share ang ating mga vlog sa Bunyog. God na bahala, may dahilan yan, sabi ni Alice Benito. May dahilan, sabi ni Mario Prado, nadali ng sip-sip. Nabasa ko na pala yun. Nadali ba ng sip-sip higop? Lino Losada, nanonood, Gusto ko lahat mabasa mga comment nyo, bago tayo magpaalam.
Marlo Alpay Polo, bad move na naman, BBM, parang di nag-iisip. O, di ba? O, bad move ka daw, BBM, di ba? So, yun ha. At pwede po wala kayong mag-send ng stars, pinakatulong nyo sa bunyog. Malaking tulong yan sa bunyog, ha. Yung mga nakakaluwag-luwag, you can send stars. Kung hindi naman, suportahan nyo po ang bunyog sa social media, pag-share. No? At ang bunyog po ay nag-organize sa bawat barangay at bayan. Ano? Hindi lang tayo sa social media, kundi nagmumulat tayo sa mga barangay at bayan sa buong Pilipinas. Ano? Oh, ang ganda. Ang ganda ng ating vlog ngayon. Usapan, ano? So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Sabi muna ni Roy Nudes, Roy, ang loyalty ni Remulla na DILG ay sa mga Duterte yan. They rose to the power and wealth dahil sa mga Duterte at Pogo. Sabi ni Roy Nuy Roy. Oo, yung Pogo ha. Sumasabit ang mga Remulla dyan sa Pogo na yan. Yung binenta nilang property nila sa Cavite, yung Island Cove. Hindi pa malinaw yan, ha? O, Primo Junior DA. Matapos yata pakinabangan, inalis na. DPWH na billion corruption, hindi tinanggal. Sabi ni Primo Junior DA. O nga naman, no? O, Lucy Lumanog Torres, hi po, watching from California. Salamat po, Ma'am Lucy Lumanog Torres. Anong oras na dyan sa California? Sir Rod, anong oras na dyan sa California? Ernesto Plata, nainggit lang sa mabuting gawa. Tingin nyo ba, insecure talaga si John B. kay Torre? Nai-insecure ba si John B? Kahit anong mangyari, hindi magiging senador yan si John B. Remulla. Pero si Torre, ang bright po ng political career nito. Talagang maraming believe dito. Siyempre, minus mo yung mga DDS, di ba? O, di ba? Talagang sayang pagka hindi talaga naibalik si Torre sa administrasyon ni BBM. Sayang. Sayang na sayang talaga. Kakanta talaga si Torre ng sayang na sayang talaga, no? Kahit po tayo, no? Ricky Lontayo Preligera Velasco ba 'yon? Ricky Lontayaw, salamat sa iyong thumbs up. So hanggang dito na lang ang ating vlog, no? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban at shout out lang, Roda Apo yan sa Abedra na may kawayan. Sir Jimmy De Vera na may kawayan, Brad Idol ng Pasig, sila Magnifico. Clarissa Sinanggote ng Malabon, kabunyog natin. Get well soon, Joel Barrios ng Naga City. Sino pa ba? Sila Edwin. Edwin Sinanggote at si Edwin Pere Rodriguez, mga kabunyog natin. Shout out lang natin. Ano? So Maria Pantano, 9:14 PM na sa California time. So, salamat po Ma'am Maria Pantano sa lahat ng supporter ng bunyog dyan sa United States of America, dyan sa California. Sila Sir Rod, Julian Robin, mabuhay po kayo dyan. Sila Ma'am Eva Estabayan ng New York. Sila Ma'am iba't ibang supporter po natin dyan sa Europe, di ba? Sa Middle East, dyan sa Saudi, di ba? Ma'am Medi Posterlosa ng Israel. Ako, dami nating supporter sa iba't ibang bansa. Ang bunyog. Watching from Canada, Arnel Osea. Maraming salamat ha. Ma'am Raquel Magtalas at si Cap po Cap Magtalas ng New Zealand. Nanonood sa atin yan sa bunyog. Okay. Watching from Canada. Marami tayong kabunyog sa Canada. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Jose Bautista, salamat sir sa paliwanag mo. Salamat. Ernesto Plata, tuloy ang laban. Toots Gia, good day Kulex and everyone, ang malupit sa katotohanan. So Kulex Soliman, sabi ni Toots Gia, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Basta tama ipaglalaban. Kapag mali, labanan. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.